Hello. Hi. Ito nga pala si Teacher Len. At ngayon ay pag-aaralan natin ang number 10 sa 28 Fundamental Beliefs. Isa ito sa pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventist, the experience of salvation. So may question ako sa inyo mga kabataan. Do you want to be saved? Do you want to go to heaven? Bakit? Siyempre marami tayong dahilan, no? Like, masaya kasi sa heaven, wala ng sakit, o hindi ka na magugutom, at makakasama natin yung mga family natin doon or mahal sa buhay at or yung mga pets natin o kaya makapag-play tayo sa mga animals doon. Pero syempre, ang dapat number one reason natin dahil mahal natin ang Panginoon at nais natin siyang makasama. Basahin muna natin itong ating Bible verse. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your entire spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. First Thessalonians chapter 5 verse 23. So now may the God of peace himself sanctify you completely. So anong sabihin ng sanctify? It means make you holy. Pag sinabing holy, banal, ibig sabihin perfect, walang kasalanan, walang dumi, at nakalagay dito na yun nga, ang ating Diyos ay nais niya tayong maging banal and nais niya na na tayo mismo, hindi lang yung physical body natin na maging healthy tayo. Katulad ng sinabi ni Dr. Tam na we should be healthy habang naghihintay sa Panginoon. At syempre, kailangan yung ating puso, ang ating isip ay malinis din ito. At we should be kept blameless. Kapag sinabing blameless, so walang kasalanan, walang dumi, parang sa papel, 'di ba? Pag nakikita natin yung bond paper na puti, so kapag makikita natin na puting-puti 'yon, so it should be blameless, so walang dumi hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So perfect. So parang isipin natin, Teacher Len, parang ang hirap naman 'yan. Pero tandaan natin na sa Panginoon ay walang imposible, lalo na tutulungan tayo ng Holy Spirit. So led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Savior and Lord, substitute and example. So by the guidance of the Holy Spirit, doon natin nasa-sense yung mga pangailangan natin, yung needs natin. So katulad ng, so the Holy Spirit help us to acknowledge our sinfulness. Sino dito yung nakakaramdam pa ng konsensya? So delikado na kung hindi ka na nakakonsensya, 'di ba? Meron ba dito nun? So yung tipong kapag nakagawa ka ng kasalanan, nagi-guilty ka. So ibig sabihin nagwo-work sa'yo ang Holy Spirit or kapag bago ka gumawa ng kasalanan, may nag-uudyok sa'yo na Holy Spirit na, "Wag mong gawin 'yan, masama 'yan." Yan sa tulong ng Holy Spirit. So kailangan ma-acknowledge natin yung ating kasalanan, yung ating pagiging makasalanan. So katulad ng nasa picture na ito, so like that, in denial, parang wala naman akong kasalanan. Lahat naman siguro, I'm sure yung mga ibang tao ginagawa rin 'to, 'di ba? Kino-compare pa natin yung sarili natin sa iba. So kailangan 'wag tayong in denial. Kailangan ma-guide tayo ng Holy Spirit na para malaman natin mismo na meron tayong nagawang kasalanan. Katulad ng, yun nga, we must recognize our sins. Kasi kapag hindi natin na-recognize kung ano yung kasalanan natin, 'pag hindi natin alam yung mga ginagawa nating mali, hindi tayo magbabago, 'di ba? Let's say, kapag nambubuli tayo tapos sabihin natin, "Wala naman akong ginagawang kasalanan," or kapag sumasagot-sagot tayo sa parents natin, "Wala naman akong ginagawang kasalanan." So, mali yun mga kabataan. So, we must recognize our sins para tayo magbago. Repent of our transgressions. So, ibig sabihin ng transgressions, yun yung mga nagagawang pagkakamali o kasalanan. Yun, kapag sinabi kasing transgressions, yun yung paglabag sa kautusan ng Panginoon.
Anong pagkakaiba ng confession sa repentance? So itong pagkakaiba niya, no? So confession is the activity of telling God or a priest what you have done wrong so God will forgive you. So sa mga friends natin na Catholic, nagko-confess sila sa mga priest. Pero tayong mga Seventh-day Adventist, so nagko-confess tayo, walang iba, hindi naman sa mga kaibigan natin, 'di ba? Kundi direkta tayo sa ating Panginoon sa pagpo-pray. So yun yung confession na, Lord, sorry kasi nakaramdam ka ng guilt, tapos parang you regret na ginagawa mo yun na parang mali yung ginagawa ko, Lord, patawarin mo ako. So hingi tayo ng tawad sa Kanya. Yun yung confession. Pero itong repentance, mas deep pa to. To feel or show that you are sorry for something bad or wrong and turning away from sin. So nandun yung you feel sorry, na-guilty ka, tapos nag-regret ka ng matindi na talagang sobrang nalungkot ka sa ginawa mo. At nandun yung pagtalikod na, turning away from sin na ayaw mo na siyang hindi mo na uulitin yung ginawa mo kasi alam mong masama yun. So si Jesus nung nakita niya si Mary Magdalene, sabi niya, "Go and sin no more." So, sinabi ni Jesus yon. So, ganun din tayo, no? Papatawarin niya tayo, pero sinasabi ng Panginoon dito na, huwag na tayong magkasala. Talikuran na natin yung mga nagagawa nating kasalanan. Exercise faith in Jesus as Savior, Lord, substitute, and example. So, kanino natin dapat in-exercise yung faith natin? Walang iba kundi kay Jesus. And how can we exercise our faith? We need to always read the Bible. Kasi si Teacher Lan dati, nalaman ko rin kung gaano ako makasalanan nung lagi ako nagbabasa ng Bible, nagpe-pray kasi nalaman ko yung kanyang character, kung gaano siya ka-perfect, napakabuti ng Panginoon. Tapos nai-compare ko yung sarili ko na, Lord, sorry, sobrang makasalanan pala ako. Kasi yun nga, nakikilala ko na siya. So yun ang kailangan natin gawin. We need to spend time praying and reading God's word. And as Savior and Lord, substitute and example. Wala na tayong dapat na i-compare. Huwag natin i-compare ang sarili natin sa mga kaibigan natin o sa mga ibang tao, kundi tingnan na lang natin ang character na ating Panginoon. Siya yung good example natin, mga kabataan, para ma-imitate natin ang kanyang ah, ugali, ang kanyang character. Yan. At syempre pagdating natin sa heaven, wala tayong may pagmamalaki kundi ang ating Panginoon. Hindi natin puwedeng ipagmalaki, kaya ako lang dito sa heaven kasi mabait ako, ah, palagi akong pumupunta ng church, ako, kaya ako nandito. Hindi yun, mga kabataan. Kaya tayo mapupunta sa langit dahil yun sa kabutihan ng ating Panginoon na si Jesus na nag-sacrifice siya sa cross. Sinacrifice niya ang buhay niya para tayo ay maligtas. So bago matapos ito sa Isaiah chapter 1 verse 18, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Kahit gaano pa kapula ang iyong mga kasalanan ay gagawin niya itong puti, kasing puti ng snow. No, walang imposible sa Panginoon basta lagi tayo mananalangin at magkaroon tayo ng repentance. And until now, Jesus is calling each and every one of us na ma-experience natin ng salvation, na makapunta sa langit kasama ng ating minamahal na si Jesus. So yan po ang number 10, the experience of salvation. Sana mga kabataan ay marami tayong natutunan ngayon. And please wait po sa ating next video. And always take care of yourself. God bless. Thank you.